Hapunan, kayo po nagluluto. Hugas plato, tulog na. Sure. Parang mataas ng konti. Kasi may lahi kayo. Pwede rin dahil sa high blood. Tingnan natin ulit. Relax lang kayo. Sus, in town. Na-on pala, no? Sige lang, itutuloy na lang po natin. Itutuloy ko na lang po. Siguro narinig po ninyo yung namin, yung pinatuloy ko lang yung yung usapan namin. Yan, kunan ko muna yung BP. Parang mataas ang blood pressure ng konti eh. So yun pala eh. So ituloy na lang natin. Sorry yung mga pause natin. Ewan ko lang kung saan nag-umpisa itong video recording natin. Pero ulitin ko po yung blood pressure na ni Madam. (170 over 100). So, talagang may high blood pressure siya. At number 2, naniniwala po tayo, di ba? Kasi akong kumuha eh. Never ako nagpapakuha ng blood pressure sa iba. Why? Because I can only trust myself. Okay? So, kasi alam mo ang tendency ng mga Pilipino, pag may problema, sisihin yung iba. Tama ba yung pagkakuha mo? Ganun ba? No? Kaya walang sisihan pag ako mismo ang kukuha. Talagang mataas ang blood pressure, 2 beses ko na kinunan, 170 over 100. Lalo pag nasa lahi nila yung high blood pressure. No? At saka siguro tumaba kay lately, no? Kasi galing sa tama, no? Tumaba siya. Pag tumataba ang isang tao at tumatanda, tumataas ang blood pressure. Lalo kung may or nasa lahi. Lalo pag, kung nakunan yung kwento namin kanina na nagsa-cellphone, late matulog, alas 10, alas 11. Syempre, magbigat talaga yung ulo kahit walang high blood pressure. Kasi late matulog eh. How much more? Mataas ang blood pressure niya. Kaya, mabigat po yung ulo niya. Okay? So, ngayon, alam na po natin ang dahilan. Okay? Number 1, hypertension. Okay. Pangalawa, late matulog. Ayan. Okay? So, gamutin po natin yung high blood pressure. Okay, at saka yung late matulog, hindi pwede akong gagamot niyan. Hindi man ako pwede matulog para sa kanya. Pero pwede natin si Mr. ang gagamot niyan. Kaya yun ang palagi ko sinasabi sa Mr. Pag ang misis ninyo ay late matutulog, ibabakuna po ninyo ang misis ninyo. Pag hindi makatulog, ibu-booster ninyo. Kahit pangalawa, pangatlo, matutulog na yan. Okay? Pero sa ngayon, wag muna ibakuna. Kasi syempre, habang binabakuna, minsan aakyat lalong BP, delikado, puputok yung ugat niyan. Okay? So, wag po muna ibakuna, sir, Okay? Gamutin muna natin yung high blood pressure niya, At saka kailangan matulog na po si Mrs. ng maaga. Kaya kahit magsaridon po tayo, kahit mag-mefenamic acid po tayo,
walang silbi yan pag ang gamot ng bigat ng ulo, or rather, ang dahilan ng bigat ng ulo niya ay hindi natin gamutin sabay. Okay? So, para sa high blood pressure niyo, pwede kayo mag-inom ng losartan, 50 mg tablet. Pwede natin twice a day. Isa sa umaga at saka isa sa hapon. Kadalasan, pag twice a day, every 12 hours, no? Yun po ang narinig ninyo, ha. Pero huwag kayong mag-question sa doktor ninyo, kung ibang style nila, ha. Baka sasabihin ninyo sa doktor ninyo, Dok, bakit si Dr. Ho ganito? Bakit ganyan kayo? Naku, huwag kayong mag-question ng ganyan sa kanila, ha. Kasi number one, kailangan irerespeto po ninyo yung desisyon nila. Pangalawa, presume na yung ginawa nila para sa inyo ay tama po, ha? So, huwag kayong mag-question. Meron sila ibang dahilan kung bakit ibang ang style nila sa pagbigay ng gamot. Pero if you ask me, ha, ang twice a day ko po ay hindi talaga ako strictly every 12 hours. Sa hospital pwede, ha? 6 a.m., 6 p.m., 7 a.m., 7 p.m. pag twice a day. Kasi sa hospital, nakahiga lang po ang pasyente, walang ginagawa. So therefore, ang blood pressure niya, kung mataas, mananatili mataas, same morning, afternoon, evening. Kasi walang ginagawa eh. So kaya, every 12 hours yan. Pero pagdating sa bahay, syempre, pag mataas ang BP ni Mrs., I'm sure mas mataas sa hapon kasi may ginagawa siya. Ha? Busy siya, nagluluto, naglalaba. Syempre, tumataas ang BP niya. So, hindi ako nagbibigay ng 6 a.m., 6 p.m. Hindi po. Ha? Minsan pwedeng ganon. Lalo pag meron pa siyang ginagawa sa gabi. So, kailangan meron siyang gamot 6 p.m. to cover the high blood pressure na mangyari sa gabi. Pero kadalasan, ang binibigay ko po sa twice a day ay morning, pagising sa umaga kagad. Kahit walang naman ang tiyan, kasi umpisa na mag-akit yung blood pressure eh. Umpisa na siya magluluto, maglalaba. Eh syempre, akit ang BP. Unahan mo yung pag-akit ng BP. Kaya unahan mo yung pag-inom ng gamot sa high blood pressure. Kung natin hintayin after breakfast. Okay? Pagising, inom ka agad yung first dose. Kahit 5 a.m., 6 a.m., inom ka agad. Kasi akit yung BP niya eh. Okay? Sa hapon naman, katulad ngayon, 170 over 100. Naku, wag na natin hintayin mag-inom siya ng mamayang alas 6 yung second dose. Kadalasan, pinapaaga ko po yung second dose. Like 3 p.m., 4 p.m. Kasi kadalasan, ang blood pressure ng mga may high blood ay pinakamataas sa hapon. Kasi mainit ang panahon. Minsan napapagod na sa trabaho. Minsan nagagalit na kasi may problema. Minsan dumadating ang mga electricity at saka water bills. Minsan nagsisingil na yung kung saan sila nag-utang, no? Okay? So kailangan ipaaga po natin yung second dose, no? Kaya ako, pag nagbigay ako ng twice a day, pwede yung second dose 3 p.m. para maganda yung BP niya pagdating ng alas 4, alas 5, alas 7. Okay? So, bakit hintayin pa natin sa gabi inumin kung mataas pa yung blood pressure niya sa hapon? Na madalas, mas mataas sa hapon because of the stressors o mga stress factors na bago ko lang dinagay. Pero syempre, bukod sa gamot sa high blood pressure, walang iba. Ang pinaka-importante sa lahat, diet. Nako, wag na kayo magpataba. Ha? So, bawasan na po natin yung mga matatamis na yun ang po ang dahilan kung bakit tumataba ang pasyente. Soft drinks, juice, chocolates, candies. Kumakain po kayo? Kumakain po, hindi araw-araw. Okay, so anyway, so bawasan na lang kung nandyan yung mga matatamis, no? Okay, pero si Mister, matamis pa ba si Mister? Eh, pag matamis pa si Mister, pwede anytime yan. Pero wag muna ngayon, ha? Baka akit lalo yung blood pressure ninyo, okay? Oh, so, yung kanin sa gabi, bawasan po natin yan, ha? By 50%. Kasi sa gabi, matutulog na po tayo. Hindi na po kailangan tayo kumain ng maraming kanin sa gabi. So, bawasan po ninyo yung kanin nyo by 50%. Pero, paano kayo magbusog? Dagdag ng tubig, dagdag ng gulay, at saka dagdag ng prutas. In place of yung rice ninyo, ha? Okay? Siyempre,
Bawasan na po natin yung mga maalat, no? Bulad or tuyo, bagoong or alamang, no? So, mga toyo, mga patis, iwasan po natin yan. Pero syempre, sa pagtimpla, sa pagluto, maglagay naman tayo ng asin. Kasi ang tao po, hindi po pwede walang asin everyday. No? Huwag lang po ipaalat yung ulam. Ayan. Tamang-tama lang po ang timpla. Ha? Okay? Ayaw itabang sa Bisaya. Ewan ko lang kung Tagalog ano yung tabang. Basta yung parang walang hindi maala, parang kulang ng asin ng timpla, parang ganon. Huwag naman, kasi kailangan tayo ng asin every day. If I remember it right, we need around 5 grams of salt or sodium chloride every day, equivalent to 1 teaspoon of salt every day. Siyempre, hindi natin kainin yung 1 teaspoon ng asin. Siyempre, mas-spread yan sa pagtimpla, etc. Okay? At saka, siyempre, wala na po yung mga matataba, no? Panit sa manok or balat ng manok, balat ng isda, balat ng baboy, balat ng kambing, katulad ng kilawin, no? Okay? Except balat ng asawa mo, pwede yan, no? Okay, yung mga giling, longganisa, hamburger, maraming taba yan. Kaya masarap yan kasi maraming taba, no? Yung hotdog, maraming rin taba. Yung dilata, luncheon meat, Vienna sausage, corned beef loaf, hindi pwede yan. Ha? Maraming taba, pati sardinas, ang daming oil po yan. No? Yung pula ng itlog, itapon na ha, puti lang po ang kakainin. Okay? Saka iwasan po natin prito, at saka pagdating sa itlog, itapon po natin yung egg yolk. Yung puti lang po ang kakainin natin. Pati laman loob, hindi po pwede yan. Ha? Atay, batikulon, bituka, hindi po pwede yan. Ha? Okay? So maraming salamat po.